I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito, ang side mo at dito naman ang side ng person mo. Ano to? Ang dami. Ulitin natin. Oh. Well, ang dating dito sa side mo muna ha. Kasi dito sa'yo. Parang nagsisimula kang mag-isip ng something dangerous o tawag dito, feeling mo may something wrong na lang. Yan, nagsisimula ka ng maka-vibe na may something wrong dito sa person mo na hindi niya maiwasan. Although alam niya sa sarili niya mali o dangerous, ginagawa niya pa rin. Parang ganun eh. May nababibe ka na may ginagawa siyang something wrong. Tapos parang inililihim niya sa'yo. Ayaw niyang malaman mo ang tungkol dito sa something na harmful na ginagawa niya o toxic na tawag dito, wala kang makitang evidence, kaya nga naghihinala ka lang kasi sinisira niya yung evidence. So di mo tuloy malaman kung totoo ba itong hinala mo. Pero inisip ko, ano ba to? Itong hinala mo na ginagawa niyang toxic. May thief kasi tayo dito. Kaya lang baliktad. Kasi itong thief parang 7 of swords. Kasi di ba sa 7 of swords sa tarot, di kasi tarot to, oracle to. Siya ay may kinalaman sa deception, betrayal, stealing in general. Kaya lang baliktad. So more like nagbabago na siya sa masama niyang gawain. Yun siguro yung masama niyang gawain. Ayan, na nasagi ko yung cellphone ko. Ang haba kasi nung headset Ito yung masama niyang ginagawa, itong toxic o harmful na ginagawa niya. Ito. Dati na siyang may history
ng betrayal, deception, stealing. Kasi thief, yun naman naiisipin mo. Pwede rin namang gawaing kriminal. Pero dito tingin ko nagbabago na siya kasi bumaliktad eh. Kaya lang, may voices kasi tayo dito. So, para siyang yung sa ulo na may mga boses na sasalita in a way na parang mental problem. Di ba may ganyang mental problem? May naririnig na mga boses. O pwede rin naman yan yung urge. May parang sa sarili niya may nag-urge na gawin mo to. Gawin mo to. Gawin mo yan. Ganyan. Diba kaya nga yung ibang kriminal, tawag dito, pag na-aresto, sasabihin nila, kasi may narinig daw silang boses na ganito, o tawag dito, parang may desire sila sa isip nila na gustong gawin, although alam naman nilang mali, pero parang may nag-urge. So more like parang mental problem na to. Ngayon may The Spider tayo. Nakakatakot yung itsura ng spider, may mga bungo. Ano to? Parang tinatrap niya yung mga prey niya. Hinuhuli niya. Di ba ganun naman ginagawa ng spider? Pag may dumapong langaw o insekto dyan sa sapot niya. Yun yung pagkain niya, prey. Ito, predator na to. So, may boses. Ito, sabihin natin may nagtatrap sa kanya. Sarili niya yung kalaban niya. Na wag gumawa ng kalokohan, pero di niya mapigil. So again, may history na siya eh. Gusto niya naman magbagong buhay, kaya lang tong dalawa nagko-conflict, di ba? May boses sa isip niya na nag-urge, eto, maging masama na naman siya. OMG. Sabihin natin tinatry mo naman baguhin siya, pero ayaw niya magpa-control. Ang dating kasi, ang sakit niya dito ay babaero, lalakero. Pero nagtatry naman siya magbago, pero hindi niya nga maiwasan, para siyang bad habit na hirap baguhin. Anyways, ayan, punta tayo sa ibang senaryo. Anong matanong dito? Anong feelings mo sa kanya at feelings niya para sa iyo? So dito side mo. Oh, banda naman dito sa
side niya. Ang dating kasi, marami kang nababalita ang chismis tungkol sa kanya na may ginagawa siyang anomalya. Na para bang siya mismo ang pumapasok sa gulo. Dahil may tali tayo dito. So, ganun dating sa akin eh. Parang may naririnig ka kasi may ear dito. Na may ginagawa siyang anomalya. Na alam naman niya sa sarili niya mali, pero ganun eh. Hindi niya maiwasan. Parang hindi nyo kanina. Aware ka naman eh. Kaya nga, nag-investigate ka. Kaya lang, sinisira niya yung evidence. Kasi, kung dito, deception in general na sabihin natin may third party, pwede rin kasi ano to eh, gawaing kriminal. Sinasangkot niya yung sarili niya sa gawaing kriminal. Alam mo yun, yung pinagbabawal ng batas. So, drugs, stealing in general, o nanloloko ng ibang tao. Kasi pwede rin ganun, case to case basis naman. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo i-para sa inyo. So, again, kung sa tingin nyo yung case na tatama sa inyo ay tungkol sa third party, edi yun lang yung info na kunin nyo. Kung tingin nyo naman hindi applicable yun sa case nyo, edi yun nga, may gawain siyang ugaling kriminal. Na parang naririnig mo na ganun ginagawa niya. Tapos, nag-i-investigate ka. Ngayon, wala kang makuhang evidence dahil sinisira niya. So, dito sa side ng person mo, anong feelings niya sa'yo? Well, actually, itong dalawa parang iisa lang. Kasi itong feather nang galing dito sa dove, diba? Oh, magkakulay pa sila puti. So mo like, gusto naman niya makipag-ayos sa'yo. Gusto naman niya talaga magbago, kaya lang nahihirapan nga siya. Pero tingin ko kung ipo-force mo siya na gawin ang gusto mo, gusto mong mangyari, tingin ko mapipilitan naman siyang magbago talaga. Kasi tooth ay masakit. Pag binunot yan, di ba? Ang sakit. Hindi mo naman na mababalik yun, di ba? Pag nabunot yung ngipin. Sa bagay, yun ngang daliri. Pag naputol, pwede mo pa ibalik. Ewan ko sa ngipin. Pwede pa ba ibalik yun? Ganun eh. Parang painful. Di ba? Gusto naman niya magbago. Hindi niya nga lang magawa. Pero kung ipo-force mo siyang magbago, gagawin naman niya. Kaya lang slow process kasi masakit. Mahirap magbago. At the same time, painful. Painful ang change. Lalo na kung nakasanayan mo na. So parang ganyan ang dating dito. Ngayon,
Anong matanong dito? Future ng connection nyo. So, anong future ng connection nyo? Rendezvous, a private getaway for two is calling you. Spirit soul path, a personal evolution within your relationship. Psychic connection, your connection goes beyond mere words. So, anong future ng connection na to? Kayo pa rin. Dahil may spiritual evolution na maaaring mangyari sa relasyon nyo. Who knows? Baka makonsensya siya sa pamamagitan ng religion. O anything na may kinalaman sa spirituality na pwedeng magpabago sa kanya. Yun lang naman isip ko yung religion. Di ba matatakot sa Diyos? Kaya magbabago. Ito kasi psychic connection. Your communication goes beyond mere words. So, pwede rin naman magiging in tune kayong dalawa sa spirituality. Pares kayo. O sabihin natin magiging psychic kayong dalawa. OMG. Kasi psychic connection na para bang mental telepathy siguro to. Niisip pa lang niya, naiisip mo na. Tapos iniisip mo pa lang, alam na niya. Pero ito, rendezvous. Expect natin na maaari kayong mag-date one of these days o mapag-usapan ng date. Pero kailan kaya itong date na to? Kasi meeting to planned meeting, so more like date. Kailan kaya to? Magde-date kayo, kayong dalawa lang, malamang. Sabi, a private getaway for two is calling you. Release the need to control the situation within a couple of weeks. Don't lose hope. Ito, walang timing na sinabi itong dalawa. Pero more like mangyayari. Kasi sabi, don't lose hope. Di mangyayari talaga. Wala lang specific na sinabing date. Ito, ganun din. Release the need to control the situation. Wala kang kailangan gawin. Kasi wag mo daw kontrolin ang sitwasyon. Hayaan mo na lang kusang mangyari. Ibang detalye ay baka within a couple of weeks. Sa mga susunod na linggo, who knows, baka doon mangyari. Pero kung hindi man dito nga, sa weeks na to, within a couple of weeks, mukhang mangyayari naman. Yun nga lang, di kasi nagbigay ng specific date. Sabagay, sabi din naman dito, hayaan mo na lang kusang mangyari. Wala kang kailangan gawin. Maghintay ka lang. Anyways, hindi ko nang malimutan yung clue. Asan ba yung isang deck ko? Bibigay ako ng 6 na clue, pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo para sa inyo. So, ang clue natin pwedeng tumama sa iyo at sa person mo. Pero kung ang case ay sabihin natin may third party, di isama na rin natin sa clue yun.
Pisces, Capricorn, Sagittarius, Virgo, Libra, Aquarius. Ulitin ko. Pisces, Capricorn, Sagittarius, Virgo, Libra, Aquarius. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.